Long energy. Good morning po! Masaya po ba kayo sa umagang ito? Well, ako po masaya. At sana umabot pa yung aking boses, no? I hope and pray that all of you are ready and prepared to listen sa Word of God. I praise God for today sa dahilan nasa serya po tayo ng Beyond the Blueprint. Alam mo, habang inaaral ko po yung ating pong theme, napakaganda yung revelations because there are times po sa buhay po natin, yung mga bagay na pinaplano po natin ay minsan hindi nangyayari. Di ba? Yun yung nasasaktan tayo eh. Pinlano mo na iba pa. So walang pagkakaiba yan pag nagpapagawa ka ng bahay. Kahit anong ganda, minsan yung blueprint natin, minsan ay lumilihis sa plano. So same thing yan sa buhay po natin. Now, ang theme po natin, o topic po natin is how to survive when mistreated. Pag sinabi po natin mistreated, mga kapatid, ang tawag po dyan is yung minamaltrato ka. Have you had that experience sa buhay niyo po ay na parang minamaltrato tayo ng ibang tao? Meron ba mga times and moments or season na tayo po minsan ay inaapi? Or there are seasons sa buhay po natin that you are being abused by other people. Marami sa atin ngayon na nakaka-eksperyensya ng mga discouragements sa buhay, hindi dahil sa personal, kundi dahil sa kung anong sinasabi ng ibang tao. And most of the time, tayo po ay nasasaktan. Our feelings, our ego are so much affected na yung ating relationship sa ibang tao, sa ating pong pakikitungo sa ibang tao ay so much affected. So yun po ang ating pag-uusapan. Mistreatment or mistreated. Ito yung mga inapi, mga hindi makatarungang pagtatrato. Cruelty. See, ito yung mga bagay na abusive sa buhay po natin. Now, if you have your community notes with you, sundan nyo lang po yan dahil lahat po yan ay lalabas sa mensahe natin sa umagang ito. Pwede ako magkwento? Kwentohan ko po kayo. Have you heard the story of the second letter? Narinig nyo na yon? The second letter. Wala po yan sa community notes kasi ginawa ko po ito. Ang second letter will be very relevant for some of us, if not all. Ang story po ay nagsisimula sa isang lalaki na kung saan tapat po siyang naglilingkod at nagtatrabaho sa isang napakagandang opisina. O sabihin na natin, yung work niya ay maayos. He worked sa company for many years at matindi dito sa taong ito very faithful. Paano ko sabihin very faithful? Hindi yan nalilate. Pagdating sa alas 8, maaga pa lang nandun na yan sa opisina. Naghahanda. Always on time. And hindi lang po ganon. Siya ang kahuli-hulihang taong umaalis din sa kumpanya. Na kapag patapos na umuwi na lahat, alas 5, siya ay siguro mga 5:30 or minsan 6 p.m. pa. Because he wanted to make sure na lahat doon sa opisina ay organized at wala nang natitira sa office maliban siya. Because he will be the last person to go out sa office. Now, ang maganda sa attitude niya is this, he even defended all the workers. Yan ang pagkatao niya. Pinoprotektahan niya ang lahat ng mga office mate niya. Ganun siya kasipag. Ganun siya ka-dedicated sa kumpanya at sa bawat isa. And most of the employees doon sa department niya, siya mismo nag-train. One day, ito po nangyari. Someone he had personally trained began to spread lies tungkol sa pagkatao niya. Sinisiraan siya. Tinisira yung pagkatao niya. At doon sa mga bagay na yon, nakarating po yan sa top management. Ang masakit dito sa top management is this, agad ang unang liham niya.
Alam mo, mabuti rito, sa taong ngayon, itinulog niya. Kaya advice ko sa mainitin ang ulo at uminit ang ulo, sabi mo sa katabi mo, matulog ka. Yung natulog siya, pinabukas niya yung sitwasyon. Hindi niya pinadala sa management itong sulat na ito. At kinabukasan, yung binasa niya lang lahat ng sama ng loob. Kinabukasan alam mo, naging respond niya, pinunit niya yung papel. Pinunit niya yung papel, sabi niya parang nahiya siya sa sarili at gumawa siya ng second letter. Kaya ang tawag ko po sa storya is the second letter. Ano nakalagay sa second letter? Sabi niya rito, Dear self. Diba? Sulat sa sarili, Dear self, alam ko ang ginawa nila sa akin. Parang si Helen, no? Yung dating story, no? Yung nagbabasa ng Alam ko ang ginawa nila sa akin. Alam ko ang katotohanan. Ngunit, tumatanggi akong maging katulad ng taong nanakit sa akin. Magpapatuloy akong gawin ang tama at ipagkakatiwala ko ang hustisya sa kamay ng Diyos. Amen? So, yan ang second letter. At mapupulutan natin yan ng napakaraming aral. And that will be the very theme of our topic, why mistreatment needs to be discussed sa ating church. Now, dito po makikita natin, the second letter is written by your faith. Diba? Nandun, maliwanag. When people mistreat you, will their character change my character? So ito yung dapat mapansin natin sa ating sarili. Papayag ka ba na ang mga negatibong tao ang magpapabago ng pag-uugali mo? So that's how you measure things in life. You cannot always control what people do to you. But by the grace of God, you can decide what comes out from you. Meron nga ako naisip dyan don't react, just respond. That's a big difference. If you react according to pain, hindi maganda ang sasabihin mo. But if you respond, ang respond, pinag-iisipan yan bago mo gawin. Inhale. Exhale. Kaya pag nagagalit ka, uminhale ka. Pag kulang pa rin, maraming inhale. Nakakatulong po yan, mga kapatid. And then you exhale and then you pray to God for what will be the next. You cannot control accusations. You cannot control betrayal, mga kapatid. You cannot control gossip sa buhay po natin, and you cannot control a lie na natatanggap nyo po. But you can control how to stand. Counter mo yan sa buhay mo, mga kapatid. Those irate people in your life. Sa call center ko natutunan yan Yung mga salitang ganon. Hindi mo maintindihan. But you know why? When I started to pray, I cannot change the situation, but God changed my heart. Doon ako namamangha sa Diyos. Dahan-dahan lumalambot ang puso ko. Ito nangyari. Ito matindi nangyari. Sang araw, Sabado, nagkasakit yung isang pamilya. At hindi mapagaling-galing. Ilang araw na. So narinig ko yun. Sa tingin nyo, pupunta kayo doon o hindi? Napuntahan nyo yung pamilyang kumukutsa sa inyo. Na linggo-linggo na lang may negatibo sa sinasabi tungkol sa buhay nyo. Now, honestly speaking, can you go there? Yun yung naging battle ko. And then talagang sabi ko, swallow my pride. Lord, sige nga, pinagpe-pray ko naman to Ewan ko, Pastor Alex, kung gagawin natin yun pero sa panahon ngayon, batuta na katapat dyan pag ganyan.
Di ba? Ang hirap. But I started to go there. Matok ako. Magandang gabi po, nanay. Nagulat sila. Si Pastor RJ nandito. Alam mo yung kumusyon sa mga pag-uugali nila, hindi nila malunok eh. Nandun ako. Kumpleto ang pamilya. Yari kayo ngayon. Pasok ko kung gano'n, dahan-dahan pa. Pagbigay respeto po, ma'am, sir, nabalitaan ko po kasi na ang pamilya niyo at mga anak niyo pala po ay may sakit. Well, nandito lang naman po ako, sandali lang, kung bibigyan niyo lang po ako ng 3 minutes po ng iyong mga oras, ay gusto ko lamang naman po ipag-pray sa lahat, aalis na rin naman po ako. Para hindi naman po ako nakabala sa okay lang po ba na ipag-pray ko po yung pamilya niyo? Sabi ba naman sa akin, ay pastor, syempre hindi ko alam kung plastikan na lahat yun, di ba? wala ka nang kaalam-alam yun kung plastikan na kami noon. Eh di pinapasok ako sa bahay nila. And then we prayed, in-invite ko sila sa sala. And then the Holy Spirit just led me to something. At habang nagpe-pray ako, inawakan ko yung kamay nila, sabi ko, kapit kamay tayo, let's invite the Holy Spirit, and let's declare and ask God for healing. Having faith to pray for someone na may sakit, talagang ang utak ko noon, Lord, pagalingin niyo po ito para makita nila yung kapangyarihan mo, hindi yung ako. Kita niyo yun? Hindi yung ako. Your name should be glorified in that situation. Kaya nga as leaders and as pastors and as influentials, mga kapatid, it should not be self to be the very forefront of your influence, but rather the God whom we serve should be the forefront of our influence. And then we prayed. Declare ako, naniwala ako, Lord, I know na pagagalingin niyo po sila. Sabado yon. Sunday, ayan na. Hindi ko ina-expect na pupunta. Pumunta po yung pamilya. Ang maganda rito, ang kanpang pumunta. Nandun po sila, napuno po yung aming church. Siyempre ako, tuwan-tuwa ako. Tapos alos na lumapit mo sa akin yung nanay. Sabi nila, Pastor RJ, when you prayed, it is also yung first time namin pamilya na nagkakaisa din kami sa panalangin. And that very moment, binigay nila yung magandang balita sa akin. Sabi nila, Pastor RJ, magaling na po ang mga anak ko. Purihin po ang ating Panginoong Hesukristo. Na anumang palang bagay na isinusuko mo sa Kanya, maging tapat at magkaisa lang pala kami ay pwedeng magkaroon ng kagalingan at katahimikan sa pamilyang tumatawag sa tanging pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen? And that rejoices my heart even more. At alam nyo yung dalawang pamilya na yon na sobrang negatibo sa akin, 8 years ko pong number 1 supporter ng church ko at hanggang ngayon, 2 sila ngayon ang nagpapastor sa Tanay Rizal. And you can even witness their church right now doon. Amen? So those are mistreatments sa buhay natin that if we will navigate it properly, it will lead something to the next level of your life and influence sa ating Panginoon. There are people in the Bible na nakikita natin, naka-experience na mistreatment life o mistreated life. Next slide po natin, nandiyan po si Daniel. We know Daniel, mga kapatid, he was falsely accused, mga kapatid, is because they started to have a decree sa bayan po nila to forbid prayer. Isipin mo, magkaroon ng batas na bawal manalangin sa buhay ng Diyos maliban ikaw manalangin sa hari. Eh, anong ginawa ni Daniel? Alam mo ginawa ni Daniel? Hindi ko alam kung nang-aasar din eh. Alam niyo yung ginawa niya? Binuksan niya ang bintana and then he prayed 3 times a day. Ganyan. Anong ginawa sa kanya? Pwede pinadampot. Ay pagkatapos ng pinadamot, anong ginawa? Eh di itinapon dun sa lions din. Pero anong ginawa ng Diyos? Kailanman ang mga taong kumukutsa sa iyo ay kayang-kayang patahimikin yan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Di ba? Ganyan kalupit ang ating Panginoon. And that's why those people who say negative things sa buhay niyo po, leave it to God. And I will guarantee you one thing, kung kaya niyang patahimikin ang leon,
kaya rin niya patahimikin ang kapitbahay nyo. Di ba? So, hiyaan mo lang, ibig sabihin nun, mga kapatid. Surrender it to God. Next one, David. I love David. Pero dito po sa senaryo na yon, Saul pursued David. Alam niyo ibig sabihin ng pursued? Ito po, patayin. When I'm studying yung timeline na yon, I found out that Saul attempted to kill David 7 times. Matindi, no? Hindi lang pinaplano, talagang ginugusto mo na patayin si David during that time. But look, the response of David, I will never touch God's anointed. Nandun pa rin ang respeto. Next one, I love Jesus. I love Jesus because He never fight back. Pag binasa niyo yung John 19, mga kapatid, maliwanag dito, Jesus was mocked, Jesus was beaten, Jesus was crucified despite being completely innocent, mga kapatid. He chose to forgive those people who have hurt Him. Yun na lang na talaga mapaparejoice in the Lord always ka na lang. Amen? Yun na lang mapapa-inda ka sa kasiyahan, mga kapatid. Because that's the level of love and commitment ng Diyos sa bawat isa sa atin. Na anumang klaseng kahirapan na kanyang dinanas, He will never back out. He will still stand and will still love people and save people no matter what. Ganyan ang Diyos. And that's why I love Jesus. And that's why we're here for Jesus. Next one dito is si Joseph. So advice ito sa mga taong madaling matukso. Ay alam natin ginawa ni Joseph kay Potiphar's wife. Joseph honored God by refusing temptation. Siya na nga umiiwas sa mali, sa kasalanan, siya pa minaltrato. Ang dami minsan makaka-relate din sa buhay natin. Ikaw na nga yung umiiwas, ikaw pa yung naakusa. And last one na makikita niyo po dyan si Stephen. Sa Acts chapter 7, Stephen boldly preached the truth and was killed for his faith. Grabe, no? Minsan pag ini-imagine ko yung scenario na yun, sabi ko, Lord, ganun ba tayo? Ganun ba ako? Kaya ko ba yun, Lord? Na hanggang kamatayan, binabato ka na, pinapatay ka na, pero ang lumalabas sa bibig mo, patawarin sila, Panginoon. Ipanalangin yung mga taong nananakit sa atin. That's hard. Diba? Pagdating sa mga level na ganyan, hallelujah, praise the Lord talaga tayo dito. Ang hirap talaga niyan. And that's why we have to be realistic din sa buhay din po natin. At kanina nga na-mention ko, dito mo makikita how important it is when you and I need to engrave the Word of God. Hindi lang dapat naririnig. You should engrave the Word of God sa puso at sa kaisipan natin because only that way you can stand against the wiles of the devil. Let me encourage you, mga kapatid, don't lose faith. Iba ang ibig sabihin when God is building your character, it takes time. Ang ganda ng CR natin ngayon Sa sobrang ganda, bininyag ako. Kuna nga lang, maglagay ako ng banig dun Sa ganda at sa linis. Diba? But that takes time bago naging ganyan yan. And you've seen before yung itsura niyan. And it takes time to renovate something to make it good sa mga mata ng maraming tao. That's the same principle sa buhay po natin. It takes time to change. It takes time for you to transform. It takes time for you to renew your mind to be what God wanted you to be. So yan ang tinitingnan ng Diyos sa atin. Character transformation ang focus niya sa atin. That's why the first principle is this. Stand in prayer. Stand in prayer. David prayed to God when he was being mistreated. I love this verse. Psalm 109 verses 1 to 2. Unang-una po yan. So Psalm 109. And if you have time, basahin niyo po yung Psalm 109. Alam niyo, marerelate niyo yung sarili. Basahin niyo yan sa English. Basahin niyo sa
naiintindihan yung English, basahin nyo sa Tagalog. 3 beses yung basahin. Tingnan nyo, iba-iba ang magiging revelation yan. Because I did that. Because I need a word to understand. Ano mo sabi dito? Oh God, whom I praise, don't stand silent and aloof. Ibig sabihin, huwag kang malaging malayo. While the wicked slander me and tell lies about me. So, ang hirap naman talaga eh. Ang hirap pag may mga taong tsumichismis sa buhay mo na hindi naman totoo. Amen? Pero, advice lang din, pag chinichismis ka ng ibang tao, huwag ka rin masyadong magre-react kasi minsan yung chismis totoo. Ikaw lang ang lumalayo. O, tamo, walang tumitingin na sa akin. Alright? That's how you gauge things in life. Kung marami na nagsasabi tungkol sa'yo, it is about time for you to evaluate. Bakit nila sinasabi yun sa akin? So those are pocket revelation ang tawag ko doon. Pocket revelation wherein God can use those criticisms. You say you pray about everything, does that mean the correction that I receive from other people? Yes po. When you say that you have to pray for everything, yan ba even ang mga negativities mo in life or even the corrections in your life? Opo. Everything. Kasi most of the time, magparinig ka o mag-ask ka ng isang taong manalangin, tingnan mo, ang gaganda lahat ng sinasabi. And it's hard for us to pray what is really happening on the inside. Basura eh. Wala naman tayong nakikitang basurang dinedisplay eh, kaya nahihirapan tayong sabihin. Ito nga matindi, hindi mo na nga walang taguan. Alam kong masayang magtagu-taguan, pero sa Diyos, walang taguan. Because you cannot hide what is already open to our Almighty God. That's the challenge. The next one is Psalm 16:1. Keep me safe, my God, for in you I take refuge. Next one dito is mga kapatid. Stand doing good. Inaisip ako dito eh. I don't know, Pastor, no? Pero, di ba minsan, nakakapagod gumawa ng mabuti? I mean, are you with me on that idea? Na minsan nakakapagod maging mabuti? Minsan nare-relate ko yan sa mga nanay, tatay din eh. Di ba? Na minsan yung mga anak mo, tumutuloy-tuloy sa ganun, pero it's your responsibility to do good to them. Minsan sa mga tropa, sa kaibigan, minsan inside the church or sa mga workmate mo, kakapagod minsan gumawa ng mabuti at gumawa ng tama. But I want to encourage those people who are doing good. Don't quit. Don't stop. Continue standing. Continue to stand. Pagdating sa paggawa ng mabuti. Doing good. Matthew 5, verse 43 to 45. You have heard the law that says, love your neighbor and hate your enemy. Yan ang batas. Yan ang tao. Pero iba yung Bible eh. But I say, love your enemies. Pray for those who persecute you. In that way, you will be acting as true children of your Father in heaven. Yan ang puweba. Sabi ko nga eh, may puweba ba na ikay anak ng Diyos? Ayun, sinagot na. Hirap, no? Kasi minsan sinasabi natin eh, well, di natin malalaman yan. Basta tinanggap natin ang ating Panginoon Kristo, ikay ligtas. Oo, naniniwala ako sa kapangyarihan ng Diyos.
Pero nariniwala din ako na maraming tumanggap pero wala naman nababago. Kaya na minsan, ang punong mabunga, binabato. Parang nabanggit mo dito, nanonood ako one time nun eh. Ako kasi meron akong farm eh. So meron akong puno ng kinalabaw na mangga. Pag sinabi niyong kinalabaw, malaki yun eh. Talagang bunga niyan, malaki talaga. So doon po eh, nagpa-spray ako doon sa farm. Biglang nagtubuan naman siya. At alam niyo po, malingat lang yung caretaker ko doon. Diba, nababawasan mami yung aking mga, yung mga prutas doon, mga mangga. Naniniwala nga ako na ang tao parang demonyo din, lumilipad. Diba? So, nakita ko po, one time, may mga bata talagang literal na binabato nila yung mangga. Binabato nila yung bato doon sa mangga para yung prutas bumagsak. Now, dito, it leads me to something for a clearer understanding na walang pagkakaiba yan sa atin. Na kapag ikaw minsan ay nagiging mabunga, alam mo at titiyakin mo may mga tao dyan na babato sa'yo. Amen? At maraming mga bata na porket may bunga, yung mangga ko, umaakyat talaga sila ng literal sa puno ng mangga. At kapag nandun sila, tuwang-tuwa silang kuwain at nakawin niyang mangga na yan with pride in their heart. Diba? At talagang akala mo kung sino silang mataas na tao dahil nakuha nila yung mangga na hindi naman para sa kanila. Kaya masaya sila. Anong minsan sinabi ko na lang, Lord, sige na nga. Kahit pala minsan na binabato ako, at least kahit paano nakakapagbigay saya ako sa ibang tao. Kasi ang binabato naman nila, bunga eh. Ang masakit dito, Kristiyano ko, walang nagbabato sa'yo, ibig sabihin nung wala kang bunga. Hello? Does that make sense? Because I will never throw in a dead tree. I will never climb in a dead tree. I will never took something out of a dead tree. But, kung yung tree na yon may bunga, asahan mo, may babato. Asahan mo, may aakyat. Kaya hindi na ako na-offend, pastor eh. Pag may mga taong sumasabay sa impluensya, payagan na natin yun kasi walang impluensya yun eh. And they're just riding from it because you are showcasing a good influence to other people. So meaning to say there is fruit in your life. That's why other people will throw stones at you. Next natin, mga kapatid. So when you stand, kahit may gossip man yan, tuloy lang. Di ba mga kapatid? Tuloy lang. Next one, stand without revenge. Stand without revenge. Ng tao kasi mahilig sa ganito eh. Suntukan. Di ba? Don't make a feast. Ganito. And take revenge. Psalm 109 verse 4, I love them, but they try to destroy me with accusations even as I am praying for them. Ang tindi naman ng prayer ni David na parang sinisiraan ka na nga nila, pinapanalangin mo pa sila. And actually mali eh. Ang nakalagay doon, habang sinisiraan siya, nananalangin siya. Nagre-reciprocate kagad. Ganyan tumindig si Haring David. Now, nandiyan pa kayo? Okay pa? Okay pa? Okay, sige, pakisabi sa katabi, handa ka na ba? O sabihin sa likod, handa ka na ba? Diba? Kasi ito, medyo bato-bato sa langit, tamaan, tiyak may bukol eh. Romans chapter 12 verses 17 to 21. Ito na. Actually, yung binabasa ko to, ang hirap basahin din eh. Parang inaantok ako. Pag binabasa ko. Sabi rito, never pay back evil with more evil. Ayan. Ginawan ka na ng mali, gaganti ka pa ng mali. Diba? Yan yung ibig sabihin nun eh. Kaya ang hirap eh.
Ang hirap talaga, mapapadyos ko po ka talaga. Di ba nakakairita yung taong, ay, nako, talaga naman. Kaya nga minsan sila ka, ay, pastor ka pa naman. Alam mo, ang dalas kong marinig yan. Lagi ako sabi, pastor ka pa naman. Alam mo, ang lagi kong banat doon, ikaw, anak ng Diyos ka naman. Wala tayong pagkakaiba. Kung pastor ako, anak ka rin ng Diyos. Anong pinagkaiba ng mga pastor? Pare-parehas lang kami may struggle na katulad ninyo. Amen ba, mga pastor? Di ba? Wala naman specialty sa amin eh. Tao lang din kami. Nagbabasa nga lang kami ng Bible. Nagpe-pray nga lang. Di ba? Kaya nga tumitindig pa kahit nahihirapan na. Nakala mo, ngiti-ngiti lang yung pastor. Wala nang pera yan. Di ba? Pero lumalaban pa rin. Kaya minsan titindig siya, tingnan nila kami, kala nila marami kaming pera. Hindi. Marami lang kaming saya sa buhay. Mga kapatid. You see, but what I'm trying to impart, mga kapatid, is I'm no different from you. Never pay back evil with more evil. Do things in such a way that everyone can see you are honorable. Naku, yung honorable na yan, lagi ko nakikita yan sa Senate na yan eh. Mr. Honorable, lahat naman magnanakaw. Ay, baka naka-live pala tayo, paki-edit. Baka sabihin, ako si Pastor Haji, pumapanig na. Diba? Ayoko lang, di na ako nakikijoin sa kanya. Pinagpe-pray ko na lang sila. Pinagpe-pray ko na lang, naggunawin sila ni Lord. Dahil hindi pala, na-i-bless sila ng Panginoon. Di ba? Do all that you can to live in peace with everyone. Dear friends, never take revenge. Leave that to the righteous anger of the Lord. For the scripture says, ito yung in-embrace ko, ito na lang ang bala ko. I will take revenge, I will pay them back, says the Lord. Amen? Yun na lang ang paninindigan ko. Lord, paghigantihan mo naman ako dyan sa mga taong minamaltrato ako. Because that's the only weapon that I can only have and stand, mga kapatid, embracing truth. Instead, if your enemies are hungry, feed them. Ay sa iba yan, hindi, bibigyan yan lason. Di ba? Mga kalaban mo. If they are thirsty, give them something to drink. If doing this, you will heap burning coals of shame on their head. Don't let evil conquer you, but conquer evil by doing good. Sabihin ko sana, tumingin ka sa katabi mo, tingnan mo siya kung good ba siya eh. Wag na lang. Di ba? Evaluate na lang natin sa buhay po natin. Am I good? Evaluate na lang natin ating sarili. Am I doing right? Evaluate na lang natin yung perspective natin sa ating buhay. Tama ba ang ginagawa ko sa mga taong kumukot siya at umaaway sa akin? Now, tingnan niyo po ito. Anong result nito kay David? Nakita ko ang result kay David is David became not as a fighter, but David became a man of prayer. See? Ang layo ng pagkakaiba. Hindi siya lumaban. Naging man of prayer si David. And that's powerful. When you are being attacked by others, pray to God. When you are being ridiculed by others, pray to God. Yan lang ang pwede nating magawa. At yan ang magiging sandigan po natin. Next one, stand out. Others, people are watching. You have to stand out no matter what. Matthew 5:16, let your good deeds shine out for all to see so that everyone will praise your heavenly Father. I love 109 verse 26, pero ito lagi yung prayer ko. Alam nyo, when I pray to God, almost always, hindi ako nananalangin ng masyadong ma-flowery words. Alam niyo ibig sabihin ng flowery words? Yung ang ganda-ganda ng sinasabi mo. Diba? Hindi naman ako against kung ganun ka. For me, I just pattern kung ano yung next slide dati, yung prayer doon eh. Yung sabi ko, help me Lord. Yun lang. Yung sinasabi ko sa Lord, Lord, mahina ako. Mahina ako dito. Tulungan mo ako. And sometimes it's good for us to pray kung ano yung totoong nararamdaman natin.
Help me, O Lord my God. Save me because of your unfailing love. Let them see that this is your doing, that you yourself have done it, Lord. Then let them curse me if they like, but you will bless me. Yan. Simple words. Help me, Lord. Pag may situations ako sa buhay ko, iniiyak ko na lang and then, Lord, help me. Hindi ko na kaya. Nahihirapan na ako, Lord. See? Lord, nahihirapan na akong lumaban. Nahihirapan na akong tumindig. Nahihirapan na akong kumilos. Tulungan mo ako dahil hindi ko na kaya. And those prayer, yung minsan yun yung inaantay lang ng Diyos sa atin eh. Yung maging totoo ka sa panalangin mo. Kasi minsan in prayer, hindi naman kailangan pagandahan eh. Ang tinitingnan ng Diyos. See, it's in the Bible. The Lord doesn't look. Yan ang banggitin mo. And then, mayroon po ako dito ng illustration. Sino pong gusto ng tea? Tea. Meron akong jasmine tea. Meron akong tea na pampaantok. Diba? Ngayon nga, baka inaantok na kayo, hindi ako pwede mag-serve ng ganito. Diba? So, meron pong tea. Did you know, at this point in time, meron pong uminom na halos 2 billion na tao sa buong mundo ang uminom ng tea ngayong 2 billion. Ganong katindi. Now, katulad nyo rin ba ako, na minsan out of curiosity, binubuksan mo yung tea, tapos, di ba meron parang supot yan, na paper ba, na nagagawa nyo, pinupunit nyo rin, tapos gusto nyo makita. Ganon din ba? Kasi ako, ganon ako eh. Curious ako kasi gusto kong makita na lalo kapag pumunta ka sa Starbucks or sa mga kakaibang coffee shop dyan, na coffee bean, diba, meron sila mga tea, tapos makita mo, iba-iba pa ang kulay. Tapos pag kinamoy mo, ang bango-bango. Minsan sa curiosity ko, tinanggal ko siya, tapos ginanito ko sa kamay ko eh. Alam mo, when I did that, I noticed that there is no appreciation of beauty itself. Dahil ano ba ang kinaganda sa dried leaves and dried stems? Wala naman, di ba? Hindi mo masasabing, napakaganda nitong tea na ito. Tingnan niyo mga kapatid, oh, kulay brown at talagang tuyong-tuyo. Oh, wala namang beauty. Is there beauty pag nakikita mo yung ganong tea? Wala. Kaya nga hindi ka magtataka, ang ganda ng packaging. Because they try to hide the real view itself, kung ano itsura ng tea. And then you appreciate kung ano yung nasa labas. And I've learned the principle from that tea itself. Sabi ko nga, you can never appreciate a tea until such time you put hot water in it. Diba? Pag naglagay ka na ng hot water itself, boom! Makikita mo, yung kulay noon, yung katas ng dried leaves itself, ay lumalabas at maaamoy mo ang kakaibang halimuyak. And then all of a sudden, there is this intense aroma na parang ang sarap naman tikman nito. Meron pa akong naamoy na talagang amoy candy. It's because yung pala yung iba-ibang kulay niya. And then I learned to appreciate it because the moment I tasted that tea, oh, fantastic mga kapatid, lagyan mo ng honey, budbura mo ng konting lemon, you will appreciate yung tea na yon. Same principle sa buhay po natin. Maybe you yourself will not appreciate kung ano yung itsura natin ngayon. But sometimes the pressures in life are the very ones who can put out the real aroma of your life. At doon mo makikita yung beauty out of suffering. Doon mo makikita yung fruit out of rejection. Doon mo makikita yung aroma itself out of so many negativities in life. Because the hot thing, the hot water itself will reveal your true calling. Kung ikaw talaga ay sa Diyos o hindi. And that's why yun yung principle. Kaya ngayon, I started to love drinking tea. Minsan nga, binubad mo nga, the more na sinasawsaw mo, padark na ng padark yan. Pero isipin mo minsan pag sinasawsaw mo ang isang Kristiyano sa isang mainit na tubig at nakikita mo walang lumalabas na aroma, doon ka na magtanong kung Kristiyano nga ba siya. Kaya ang tanong sa atin ano yung pinapakain mo sa loob mo?
Because out of it, that will reciprocate something beauty. Pag yan ay napapasukan ka ng pressures and negativities in life, there is beauty beyond pain, mga kapatid. There is beauty beyond pain. And as I end, mga kapatid, I have to stand strong. God is working. Stand strong. God is working. Never forget God is working. I may not see everything that God is doing, but for sure, God has not abandoned me, mga kapatid. And God does not abandon you. Lahat tayo. 109 verse 21, Psalm 109. But deal well with me, O sovereign Lord, for the sake of your own reputation. Ito masarap na panalangin ulit. Rescue me, because you are so faithful and good. 109:30 to 31, yun ang last. But I will give repeated thanks to the Lord, praising Him to everyone. For He stands beside the needy. Dito ako umiyak. Dito ako na-realize na God reminded me. Dito ko ulit na-appreciate yung Psalms 23. That yet though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, your rod and your staff, thy comfortest me. Thou preparest a table before me in the presence of mine enemies. Thou anointed my head with oil, my cup runneth over. Ito gusto ko po, surely. Everybody say, surely. Everybody say, surely. Ito matindi, surely, goodness and mercy, the goodness and mercy, the goodness and mercy. Ano ibig sabihin yan? Na kahit mali ka, ay kaya ka pa rin pagbutihin ng ating Panginoon. Na kahit nasasaktan ka at mali ang pamumuhay mo, the mercy of God is beside you. That's why the goodness and the mercy of God follows me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Amen? So yan tayo, na ang sarap maalala na kailanman hindi tayo kayang iwanan ng ating Panginoong Jesucristo. And as I end, what's the benefit of mistreatment? Simple lang. Stronger prayer life. Anong benefits ng mistreatment? Stronger faith in God. Anong benefits ng mistreatment? Knowing Jesus better in suffering. Mas makikilala mo ang Diyos. And the last one, a life testimony of God's power. Can I end with a story? And as I call the band, there's a situation po na narinig natin about the story of an eagle. Ang dami pong serye at examples and series na lumalabas po because it's very true. Every time na meron pong hagupit na bagyo or there is an upcoming storm, almost always na ang lahat ng klase ng ibon, they hide. They shelter themselves. And they will try to protect themselves. Ang difference ng eagle is this. While doing some research, sabi ko, ganun ba talaga ang eagle? Ang ginagawa ng eagle, if there is an upcoming storm, ang lakas ng hangin yan. But this is what eagle do. Pag malakas ang angin, lahat mas lalo siyang lumalabas. Because if he wanted to go to the next destination, na hindi siya naghihirap dahil lumalaban siya sa hangin, hindi. Sinasabayan niya ang hangin so that whenever he opened his wings, that eagle will soar high into the clouds and into the heavenlies. At makikita nyo na mas mabilis ang biyahe ng eagle because he uses the wind. He uses the gust of the wind
to propel him to the next destination na gustong marating ng eagle. And I get excited this morning, church. I get excited because the lesson that I have took from that story is this. Every time there is a storm, every time there is a gust of wind, ang ginagawa ng eagle is that he doesn't hide from the storm, but rather he spread his wings through the storm. Amen? And the moment he spread his wings, I see something of a different perspective. Because I see myself that when you are in tribulations itself, you and I ought to do is this. Spread our wings as a gesture of God's surrender. Spread your wings as a sign of praise. Spread your wings as an act of prayer. Spread your wings as an allegiance to our Almighty God. And this is our time wherein if we spread our wings, you would see for yourself the beauty beyond the clouds, beyond the storms. You will experience peace. Nasaan ka na ngayon? May pagsubok? May kaguluhan sa pamilya? May rejection? May pagmamaltrato ba sa buhay natin? Meron bang tao na ang baba ng tingin sa pagkatao mo? I invite you this morning and even encourage you. Spread your wings. Spread your wings. And completely trust God. Because in that way, a life testimony of experiencing God's power in you is powerful. Tumayo po tayong lahat. And I only have one question this morning. Habang kayo ay nakatayo, habang kayo ay nakatingin dito sa harapan, my question, and only one question, before we praise and worship God, who among us would desire to experience God's power sa buhay po natin? Taas ang kamay kung sinong gusto natin experience God's power. Amen? Are you with me? Amen. Amen. Praise God. You know why I'm asking that one? Simple lang eh. The mistreatment in life, the negativities that you and I experience, hindi ba parang kalabit ng Diyos yan sa atin para tanungin, anak, kailan mong masasabi na na-experiensya ko ang presensya ng Diyos sa buhay ko? When was the last time you experienced God? When was the last time you can truthfully and honestly say, I have experienced God? When was the last time that you can stand up in front of our living God and say, Lord, buhay ka, totoo ka, dumidinig ka ng panalangin? And that's why I've asked that question, who among us would like to experience God's power sa buhay po natin? Some of you will raise their hands. E di level up natin ngayon. Sino sa atin dito ang gusto maging matagumpay sa buhay Kristiyano natin dito sa mundong ito? Itaas ang kamay and I'll be praying for you. Amen? Ayan, di ba? Mas dumami na. Every hands are up. Manalangin po tayo. And as I pray, we will sing this song. Tingnan nyo mas iba. Dakilang Diyos, you are amazing and you are good. Lord, salamat that in spite of our weaknesses, in spite of the pain, in spite of the mistreatment na naranasan namin sa buhay po namin, Lord God, we appreciate your presence, Lord. Much more, we recognize you in this very place, Lord God, that we will feel you, that we will honor you, and that we will worship you. Lord, as we sing this song, be with us. Help us to feel your presence. Let's sing it now. Sa presensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig.
bakit? I love the very phrase na, dito lang ako. But what if, na kung mas mauunawaan natin na yung salitang dito lang ako, ang Diyos mismo ang nagsasabi sa'yo. Amen? Because in spite of the fact na kahit ito ko, nagkasala ako, nagkamali ako, nakagawa ko ng mga hindi magandang bagay, na ito ang aking kaisipan, na madumi ang pamumuhay ko, na may kasalanan akong ginagawa. What if you will hear the very words of God? Dito lang ako para sa'yo, o aking anak, and I will never leave you, and I will never forsake you, and I will never reject you, only in the name of Jesus. Sabi sensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus sa piling mo, sumasamba, sa'yo lang naman. Dito lang ako, sabi sensya mo, ako'y kumakapit, ako'y nananalig. Dito lang ako, Jesus sa piling mo, sumasamba, salamat, sa'yo lang naman. Panginoon, tanging tahanan, kapahingahan, sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kaligayahan, kapayapaan, sa'yo ko lang Mga kapatid, ilagay po natin ating dalawang kamay sa ating pong bibig, sa ating pong puso. Ang sarap pagbulay-bulayan ang salita ng ating Panginoon, na kung tayo po'y naghahangad ng kapahingahan, kung tayo po'y naghahanap ng sandigan sa ating pong buhay, matatagpuan lamang yan sa tanging pangalan ng ating Panginoon sa Kristo. Buhay ka, O Diyos! Tunay ka na dakila. Sa umagang ito, Lord God, we recognize more of your presence rather than recognizing pain and suffering sa buhay po namin. We adore you, Lord God, because one thing that we can rejoice this morning is this: you are in this place. Na hindi mo kami iiwan. And I feel some of you ay maaaring kaparehas ko din, that sometimes we stand, but in our hearts we're suffering. We stand because there are people who accuse us, people who belittle us. Mayroong mga taong nang walang sawang binababa ang pagkatao natin. And I am for those people, Lord God, who are here this morning. But I choose peace. I choose your presence, Lord God. And I choose you more than pain. Holy Spirit, yakapin niyo po kami. Comfort those people, Lord. Let that pain, Lord God, go out in the name of Jesus. Let healing restore in this place. I'll give you 20 seconds. Just pray what is in your heart. Surrender what is in your heart. The struggles that you have, you surrender it right now. In the name of Jesus.
To you, Lord God, we give you the highest praise. In Jesus' name.